Aralin Panlipunan 6. Classroom Rules. Umupo ng maayos. Makinig sa guro. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Huwag makipagdaldalan sa katabi. At pakikilahok sa mga gawain. Bakit natin kailangan ng alituntunin sa loob ng silid-aralan? Dapat ba nating sundin ang mga alituntunin at bakit? Sino-sino ang mga naging pangulo ng ating bansa? Sino siya? So dito, merong bibigay si teacher ng mga puzzles na kailangan buuin ng mga students. And then after that, they will identify kung sino yung picture na or yung puzzle na nabuo nila. While the music is ayun, habang gumagana yung music. So yung topic for today is about panunungkulan ng dating Pangulong Corazon Aquino. Ito yung layunin. Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinahaharap ng mga Pilipino mula 1986 hanggang kasalukuyan. Napapahalagahan ang bawat programang isinulong ng administrasyon ng dating Pangulong Corazon C. Aquino at natutukoy ang mga batas at dapat isulong sa panunungkulan ng dating Pangulong Corazon Aquino sa bawat suliranin na siyang kinahaharap. Mga programa ng Administrasyong Aquino. Narito ang Tungkol saan ang video na inyong napanood? Tungkol sa mga programa at suliranin na kinahaharap ng Administrasyong Aquino. Number 2. Ano-ano ang mga programa na ipinatupad ni Corazon C. Aquino noong siya ay nanunungkulan? Una, paglikha ng bagong saligang batas. Pangalawa, pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Pangatlo, pagbawi ng nakaw na yaman. Pang-apat, libreng edukasyon sa elementarya at sekundarya. At ang panglima ay yung CARP or ang Comprehensive Agrarian Reform Program. And number 3, ano-ano ang mga suliranin na kinahaharap niya? Kudeta, kawalan ng sariling lupa ang mga magsasaka at ang kalamidad noong taong 1990. Pangkatang gawain. For Group 1 or unang pangkat, tree diagram. Isa-isahin ang mga pangyayari sa panungkulan ng dating Pangulong Corazon C. Aquino. Ilagay mabuti ang mga programang inilunsad ng dating Pangulong Aquino at sa ugat naman ang mga suliraning tinugunan ng mga programang ito. Ito siya. Paggawa ng slogan. For Group 2, gumawa ng isang slogan tungkol sa libreng edukasyon na programa ng dating Administrasyong Aquino. Ikatlong pangkat, pagsasadula. Isadula ang mga pangyayari noong Administrasyong Aquino sa pagharap sa suliraning kinahaharap ng mga magsasaka at ang naging tugon para sa suliranin na ito. Pagtula. Sumulat ng isang tula tungkol sa pagpapahalaga sa programang inilunsad ng dating Administrasyong Aquino. Fact or bluff. Paano to? Tukuyin kung ang pangungusap ay fact, kung wasto ang pangungusap at bluff naman kung hindi. Kung ito ay bluff, iwasto ito. Number 1, si Corazon Aquino ang kauna-unahang babae na naging pangulo ng bansa. Fact. Number 2, People Power Revolution ang nagwakas sa pamumuno ng Administrasyong Arroyo. Bluff. Number 3, Free education for all ay kung saan pinagkakaloob ng libreng edukasyon para sa lahat ay makapag-aral. Fact. Number 4, ang RA 6655 ay pagtugon sa pagbabahagi ng lupang sakahan para sa mga mahihirap na magsasaka. Fact also. And for the last question, number 5,
Ipinag-utos ni Pangulong Corazon Aquino ang pagbuo ng Constitutional Commission upang gumawa ng bagong saligang batas. Okay, so this is a bluff. Bilang isang mamamayang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang mga programang inilunsad ng Administrasyong Aquino? Ano sa palagay ninyo ang programang inilunsad ni Pangulong Aquino ang maaaring makatulong sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa? Okay, so for the quiz, number 1, answer the following questions. Number 1, kawalan ng kasarinlan sa lupang sakahan ng mga magsasaka. Is it letter A, Comprehensive Agrarian Reform Program? Letter B, Presidential Commission of Good Governance? Letter C, Education for All? Or letter D, Evacuation Centers? Number 2, pagputok ng bulkang Pinatubo. What is the correct? Pinatubo, Lindol at Baguio. What is the correct answer? Is it letter A, Comprehensive Agrarian Reform Program? Letter B, Presidential Commission of Good Governance? Letter C, Education for All? Or letter D, Evacuation Centers? Next, number 3, pagbawi sa mga nakaw na yaman sa bansa. What is the correct answer? Is it letter A, Comprehensive Agrarian Reform Program? Letter B, Presidential Commission of, or letter C, PCGG or Presidential Commission of Good Governance? Or letter D, Evacuation of Centers? Number 4, kawalan ng kakayahan ng ilan sa mahihirap na makapag-aral. What is the correct answer? Is it letter A, Comprehensive Agrarian Reform Program? Letter B, Presidential Commission of Good Governance? Letter C, Free Education for All? Or letter D, Evacuation Centers? For the last number, number 5, binuo ng dating Pangulong Aquino upang gumawa ng bagong saligang batas. What is the correct answer? Is it letter A, Comprehensive Agrarian Reform Program? Letter B, Presidential Commission of, or letter C, PCGG or Presidential Commission of Good Governance? Or letter D, Constitutional Commission? So, para sa taktang aralin, paano to? Gumawa ng isang poster na nagpapakita sa epekto ng paglulunsad ng programang isinulong ng dating Pangulong Corazon Aquino.